para hindi na po tayo nangyayari, nag-iipon tayo sa isang balding butas. Yun na nangyayari. Kaya ito na po yung ating presidente. Siya po yung magsasalita dahil siya po talaga yung nakaisip paano magkaroon ng isang napakagandang sistema. Siya na po, bago po siya magsalita, meron lang po akong premises. Bago po ako nagpa-Zoom, nag-usap po kami ng mga leaders po, pati sa management, na paano sosolusyonan yung tinatawag na ganitong pagsasamantala doon sa mabuti nating kalooban. Yan. Bago po tayo magsimula, bibigyan ko na kagad kayo ng bird's eye view na kailangan nating itama yung hindi na natin kayang itama. Kasi nakita nyo po, no, kagabi ang daming nag-payment. Nag-pump din ako, tumaas yung token, ang daming nag-pump, pati si Press. Siguro ang lumabas na pera kahapon, mahigit 100,000. Mahigit. Kaya tumaas uli yung token na wala yung value nun tumaas. Pagkatapos po, ang ginawa ko naman, paggising ko, tiningnan ko, buhay si scammer. Ang ginawa na naman ngayon, nakaabang. Alam ko mag-aabang Di po ba pag yung mga naninilang lobo, nag-aabang yan? Nag-aabang yan sa galaw natin. Ang ginawa ko, pinainan ko. Naglagay ako ng 100,000 mahigit. 100,000. Nung makita niyang may 100,000, naglaway na naman, nag-pump na, nag-dump. Kinain na naman. Biruin nyo, nag-9,000 yung liquidity, bumagsak kagad sa 5,000, 4,000 po kagad nawala. 4,000 na pag ganun-ganun lang. Magkano ang $4,000? Mahigit yun, ha? 4 times 6 is 240. 240,000, naku po, napakalaki nun. Kaya, pag may magagawa pa tayo, gawin na natin ang tama. At yung tamang yun po, na pagdesisyonan namin po, na itama na, sobra na yung pagnanakaw na yan. Sobrang pagnanakaw na yan. Ngayon, andito po yung ating presidente. Sana nakahanda na po siya para ibahagi po sa atin ang pinakamagandang balita na hindi na masusolusyonan natin yung ginagawang pagdadamnan. At alam ko nakasubaybay sa atin ngayon yan Kasi may list na siya. May list na siya. Magpapanggap din niya ng member. Kilala ka namin, huwag ka nang magpanggap. Nakita namin kung sino ka, huwag ka nang magpanggap. Kaya kung gusto mo uling magnakaw sa gagawin namin, tingnan natin kung kaya mo. Ganun na lang po. Magandang araw po sa inyong lahat. At nandito po ang ating presidente. Ayan po, at naghahanda po yung ating presidente. Inom lang ako ng gabat. Ingat, Press. Thank you, tita. Magandang tanghali sa ating lahat. Hindi natin laging nagdadamp yung mga nakatutulog. Isang solusyon natin ngayon, mag-deploy tayo ng bagong F3 project. Then, yung mga naglagak ng pera, kilala nyo, mga leader. Kung sino yung leader ninyo, mag-coordinate na lang kayo magkano yung pera. Tama ba? So, sa ngayon, ang pinaka-solusyon natin na gagawin, mag-deploy tayo ng
isang token na protektado ang bawat isa. So, Sir August, paki-expound na lang yung ating Pinapakinggan ko yung mga meeting ng F3. Meeting to join meeting. Hello po, pakiusap lang po, pakimute po yung ating mga tinatawag na cellphone. Kung hindi po tayo makakasunod sa Ma'am Oppo A5, please lang po, pakimute po yung ating cellphone at para maging maliwanag yung pag-uusap po natin. Kung hindi po natin kayang mag-mute, mas maganda tumahimik po para walang pumapasok na ingay. Ayun pa, Pres, pwede na ba ako? Ano ba yung instruction mo sa akin, Pres? paki-expound na lang yung ating gagawin na bagong token para wala na talagang magdadump. Ganito po, sa mga kasama natin na nag-iisip, kailangan talaga natin gumamit ng tinatawag na security at pamamaraan. Kasi nakita na natin ang nangyayari po, nakapasok na yung tinatawag na magnanakaw. Magnanakaw talaga. Bakit? Kinukuha yung pera na hindi kanya. At ang matindi niyan, marunong. Ang ginagawa, ang puhunan niya lang, 2,000, nag-pump tayo, yung 2,000 niya, naging 20,000 kagad. Tumalon kagad yan napansin nyo? Ang laki ng tinaas. Yung mga bagong bumili ng 1,000, alam nyo po ba, kagad yun, nag-15,000, tiningnan ko po. Kasi kagabi, nag-ano po ako di ba maraming bumili? At shout out po sa bumili kagabi. Salamat sa inyong pagsuporta. Shout out. At kayo pong mga nandiyan, kung naririnig nyo ako, maraming salamat sa suporta. Ngayon po, ako na po nag-suggest kay Pres na hindi po pwede na laging ganyan. Maglalagay tayo ng 400,000, ang maglalagay tayo ng 400,000, ang nanakawin 500,000. Kanina po, ang liquidity natin ay umabot ng $9,000. Umaakyat na naman tayo. Grabe, ang bilis. Kasi nga po, yung ipinain ko, yung nakuha ko po kahapon para malaman talaga gaano talaga kagalaw yun neto. Pero ang nangyari, ganito po. Nung nagpain tayo, kinuha niya yung $9,000, pumalo na lang siya ng 5,300. That is the time kailangan ng umaksyon. Kasi kung gagawin natin, magpapump tayo kahit oras, yung trabaho natin ng isang araw, kaya niyang ilabas ng isang pindot. Ulitin ko. Yes. Yung trabaho natin ng maghapon, nagpakahirap tayo, ilalabas niya lang ng isang pindot. Bakit? Madaling mag-swap Bakit? Saan ang galing yung tinatawag na kakayahan niya? Yung ibinili niya, na lumaki ng 20,000, ibibili niya uli. Kasi pag bumili, bumabagsak. Ang nangyayari, ganito po. Sa token po kasi, ang nangyayari, nagdagdag ka ng isa at isang isa't kalahati. Ganun ang nangyayari. Kaya ang pinakamagandang paraan, gumawa tayo ng isang bagong token na vulnerable sa tinatawag na dumping. Ano yung vulnerable? Ganito po kasi yan. Di po ba, sino nakakalam ng Bitcoin? Huwag na lang pong magsalita, mag-chat na lang. Yung Bitcoin po, talagang maraming nagdadump at maraming whales. Tama? Pag sinabing whales, yung mga big players. Yan, kumbaga sa Pilipino, oligarko. Pero magtataka kayo, bakit ang Bitcoin hindi bumabagsak ng 3 million? Naglalaro lagi siya sa 7.5 million up to 6 million. Hindi na siya nagpa-5. Ang dahilan, sobrang mahal na ng gagawin mong investment. At pag mahal ng investment, very risky rin dahil isa ka lang, maraming nakaabang. Tama. Ngayon, pag nag-investment ka sa Bitcoin, ang laki ng ilalabas mo ka. Milyon. At yung milyon mo, pag nagkamali ka ng timing, ubos. Ganun po ang gagawin natin ngayon. Yung formula ngayon ng tinatawag na Bitcoin at yung ginagawa doon sa ibang mga token, gagayahin natin.
Kaya po tayo napapasok kagad kasi ang nangyari, ang kagustuhan talaga namin, tumulong sa mahirap na ang mahirap na may 200 piso, 4 na araw lang yung pera niya 300 kagad. Tama? Yun po talaga yung pinaka-design nito sa consumerism. Na yung 200 mo, 1 linggo lang, 300, ibili mo sa F3 Bazaar namin, nadagdagan ng 100 yung buying power ng 200 mo. Pero maganda po yun kung walang nagwi-withdraw. Maliwanag. Maganda siya pag walang nag-withdraw dahil friendly siya doon sa sumusunod sa sistema. Kasi naka-design po yung token natin na yung tinatawag na value, yun po yung tinatawag na declared value para ibili sa basar natin. Siya po yung nagdidikta. Pero yung declared value na yon ay iba doon sa trust wallet, yung mga tinatawag na wallet, yung mga tinatawag na withdrawal wallet. Kung ang tinatawag na declared value sa atin ay 1,000, ang katotohanan po nun, pag tiningnan mo yun dun sa, sa ipagdadam, maliit na lang po yun, hindi na 1,000 yun, 400 na lang. Kaya ang nangyayari, pag nag-dump po siya, malaki yung token niya, nakukuha niya po yun, nakukuha. Kung kumuha naman uli siya, bumili uli, mas doble na, triple na makukuha niya. Kaya para maiwasan yun, gagawa tayo ng tinatawag na paraan na pag nag-dump siya, maliit lang ang mababawas sa ating pondo. Bakit? Malaki na po yung ilalagay na liquidity pool na pagiging security. At tungkol po sa security yan, alam pong gawin niya ng ating presidente. Mabilis lang po deployment. Hindi po magtatagal. At ang good news nito, ginawa natin yun. Usap po, doon po po, nagiwatang tinatamaan ng tenga. Kaya na-unmute. Salamat. Wala ako eh. So, ganito po. Gagawin po natin na hindi na tayo mawawalan ngayon ng tinatawag na asset dahil magiging protection na natin ngayon. Unang-una, hindi na natin ipapublic yung ating contract address. Hindi na. At ang kagandahan po nito, kilala nyo na po tayo, kilala nyo kami, kilala na namin kayo, na ito po talaga legit. Legit na legit yun. Hindi po namin gagawin na gumawa ng ganito at ipaalam sa inyo yung mga hakbang ng kumpanya. Kaya ang masasabi ko lang po, huwag kayong mag-alala, tigilan na natin yung pagnanakaw sa atin, iwasan na natin sa pamamagitan ng security ang ilalagay natin ngayon. At ang good news ito, huwag pong mag-alala yung may mga hawak na asset. Ibabalik po yan sa inyo. Ibabalik po yan sa inyo based sa nilabas nyong puhunan. Maliwanag po ba? Kung nagpuhunan ka ng 100, babalik sa'yo yung puhunan na para sa 100. Pero, take note, hindi po na, huwag nyo pong asahan na yung, ibabalik natin puhunan dahil nagsisimula tayo from the start, nagsisimula tayo, mabilis naman yan lumaki. Ang gagawin natin, ise-segregate natin yung natitira nating asset na fair sa lahat. Ulitin ko, yung asset natin, magiging ano po siya? Pantay. Ang pagkakabahagi depende sa percentage ng nilalagay po yung pera. Ang tawag doon, proportional. Yan, proportional. Proportional doon sa hawak mo. Ibig sabihin, kung ang hawak mo 100, matatanggap mo yung proportional na ilalaan sa iyo ng company para yun ang pagsimulan mong asset. Kung nagsimula ka ng 100, proportional sa iyo. Yun ang matatanggap mo. Kaya sa ngayon po, ang gagawin po natin ngayon, ibibigay sa lahat yung para sa kanya, yung marami rin ang kanya. Yung konti rin yung kanya based sa asset niya. Dahil may mga tinatawag na yung wallet. Kasi-click po dyan kung ilan po ang inyong asset. Pwede nyo natin. Paano ito, Piolo? Stop. Maglagay tayo ng ano. Pakimute naman po. Opo, lagi pong sa inyo eh. Sandali po. Ayan, na-mute na.
Makikiusap na lang po. Ang hirap po na nangyayari sa amin. Ako, alas 4 na, alas 3 na ako natulog sa pag-i-encode na duling-duling na ako. Pagkatapos yung pinagpaguran ko, ninakaw lang ng magnanakaw. Pagkatapos yung pinagpaguran natin kagabi, nagpadala ako ng 100,000, ninakaw na naman. Maawa naman po kayo sa nagsasalita. Maawa naman po kayo. Kaya nga sabi ko nga po, kung di kayo makikiisa, pwede naman po mag-left group. Mag-left group na lang po tayo. Kung ayaw nating magkaroon ng pagkakaisa, kaya hindi umuunlad ang Pilipinas, hindi tayo nagkakaisa eh. Kanya-kanya tayo. Gumagawa nga tayo ng F3 nation eh, para magkaroon ng isang nasyon na ipapakita natin sa mundo kahit magkakalayo tayo ng isla, magiging magkakaisa tayo. Ang dali lang naman po, i-mute nyo lang, i-touch nyo lang yung cellphone nyo, makikita nyo na kaagad yung mic, ang laki-laki. O simula na po tayo, ulitin ko lang, i-wrap up ko lang. Ang gagawin po natin, gagawa tayo ng panibagong deployment ng token na hindi natin ipapaalam yung contract address. Kasi nakikinig yung animal na yan eh, nandito yan. Baka hindi natin alam kung anong pangalan yan, kung may pangalan man yan. Pero tandaan mo, walang bagay na hindi nalalaman within the age of modern technology. Magpakasaya ka at ipakain mo sa pamilya mo yung ninakaw mo. Biruin mo, wala kang tigil pag nanakaw animal ka. Hindi mo pera, pinapakialaman mo. Matalino ka, ba't hindi mo gamitin yung talino mo sa pagtulong sa tao? Matalino ka, bakit hindi mo gamitin ngayon yung talino mo para makatulong sa ating sambayanan? Ngayon, magagalit ka sa akin? Pwede magalit ka. Papapatay mo ko? Kaya mo yan. Hindi ka lang magnanakaw. Kriminal ka pa. Tandaan mo, ang magnanakaw ay kapatid ng kriminal. Magkapatid yan. Baka nga identical twin pa yan eh. Kaya balik tayo, so much for that. Pero tandaan mong animal ka, magnanakaw ka. Lamunin mo at ipalamon mo sa pamilya mo ang ninakaw mo. Kaya ngayon po, para matigil na yan, gagawa po tayo ng paraan na wala nang manakaw yan. At yung mga tao po na alam ko na may connection dyan na hindi nyo alam na siya yon, makipag-coordinate po kayo sa amin dahil alam namin. Makipag-coordinate po kayo. Huwag niyong protektahan yung mga yan kung hindi kayo kasabwat. Pwede nating ipapulis yan. Pwede nating ipapulis yan. Ngayon po, balik tayo. Gagawa, eto na, rebuild na tayo, rebuild. Gagawa tayo ng paraan para tayo ngayon makapagsimula na wala nang masyadong problema. Kung magkaroon man ng problema, minimal na, minimal. Ang laki na nakuha niyang pondo, umabot ng 200,000, grabe. Ang laking token nun, pag lumobo yun, milyon yun. Milyon ang kukunin yan. Kaya para maiwasan po yun, gagawa tayo ng panibagong deployment, hindi po yan magtatagal, walang isang linggo yan, mabilis yan. Pagka-deploy po noon, katulad yan, na identical nung ating tinatawag na F3, 50 million din yung tinatawag circulation supply. Maliit lang. Kung babawasan, mas maganda para makinabang po yung unang magtitiwala. At muli, doon sa sumuporta kahapon, saludo po ako sa inyo. Nakita namin yung concern ninyo sa company. At yung mga sasabay pa, sumabay na po kayo. At yun lang po ang gagawin natin. Kesa laging ninanakawan, magtayo tayo ng panibago na secured na, may security guard na. At sisinuin natin, ganito po mangyayari para na maging protection natin. Lahat ng magjo-join, lahat ng may wallet, kukunan namin ng KYC para malaman natin na in good faith ka. Kasi ako nagpapakita eh, nagsasalita ako rito, kita mo ko, ang ginagamit kong FB account ko, kita mo pamilya ko, saan ako nanggaling, saan ako pinanganak, saan tumubuo ng pag-ibig ko. Bakit naman hindi mo ibibigay yung personal account mo sa FB? Pag ganun po, hindi natin pwedeng tanggapin. Huwag niyong bibigyan ng token. Ang kailangan natin dito, yung kaisa natin, kapuso natin, kilala natin, para pag gumawa ng hindi maganda, madali nating matukoy.
Kailangan po lahat ng magkakaroon ngayon ng wallet. Bakit magkakaroon? Kasi nga po, i-allocate sa inyo yung bawat asset nyo. Ang tinatawag na pag-retrieve ng asset nyo, kailangan nyo nang magpasa ng ID, cellphone number, at Facebook account. Ganun po. Then, hindi lang po yun. Kailangan pa namin ng dalawang number ng kakilala nyo in case magtago ka dahil gumawa ka ng makasamaan, meron po kaming may contact person. Pero yung bagay na yun, napakadaling gawin yun pag tayo'y in good faith. Ang nagtatago lang naman, yung ayaw. Tanong, Ochokis, ang hirap yan. Ito naman isasagot ko, hindi mahirap yan. Ibalik mo lahat sa akin yung sinabi ko kanina. Paliwanag? Yung lahat ng sinabi ko na dapat nating gawin, ibalik mo sa akin, gagawin ko. I'll make it sure na yung lahat ng sinasabi ko, unang-una ako ang makakagawa. Ako rin ang magpapasa. ID, andyan po yun sa ating gagawing mga KYC, ilalagay yan sa basar. ID, FB account, cellphone number, isa, pati cellphone number ng pamilya ko na makikita nyo para madaling makita. Ipapakita ko na yung ginagawa ko ay in good faith para may protection tayong lahat. Lahat ng kukuha ng wallet, kailangan gawin yon. ID, FB account, cellphone number, at phone number ng kakilala. Bago ma-retrieve yung ating asset. Pero yan po, ganun lang po kasimple. Pero yan po, hindi po yan malalaman ng sa iba dahil hindi namin ipopost. Ang nakapost lang po sa inyo sa group, at tinatawag yon ay wallet address. Wala pong ID, wala pong cellphone number. Kaya yun po yung gagawin natin mga partner. Magsisimula tayo na wala nang magnanakaw. Kaya doon po, tinatapos ko na po, pwede na po kayong magtanong. Una po para hindi magulo. Pwede po tayong magtanong muna sa chat. Ang hirap po kasing mag-mute. Mute, unmute. Pero kung pakitype nga po, doon marunong po ba i-type lang dun sa sa message. Ano ba yung pinakamaganda? Magtanong ng nagsasalita. Total, kaya namang i-mute kagad, no? Ang hirap din kasi bumasa. Minsan hindi ko alam yung pagbasa kung tama intindi ko. O ngayon po, ibabalik ko na po sa ating presidente yung kanyang sasabihin at ang mangyayari po dito, magkakaroon po tayo ng heart-to-heart talk. Itanong na ninyo ang gusto nyong itanong. I-suggest na ninyo yung lahat ng makakatulong na suggest at gawin na po natin yung mabuti ngayon habang meron tayong magagawa. At sa ngayon po, ibabalik ko muna sa ating presidente kung may sasabihin siya or i-open niya na yung tanungan. Back to you, Mr. President. Bali, sir, magtanong na lang siguro kayo regarding the project. Angel, kape. Ayan po, si Sir Boy Seya nagtaas ng kamay. Hello po, Sir Boy. Yes, mga partners. Good morning, Coach. Good morning, Press. Yeah, ito ay hindi maganda ang pakiramdam natin lahat, pero maganda po na merong solusyon kaagad na present sa atin ng management. Huwag niyo po akong sabayan, Ma'am Judy. Hindi po tayo magkakaintindihan. Kung magsasalita ka po, mag-raise ka ng kamay. Judy. Ayan po, parang hindi po ba tayo, parang ang tatagal na natin sa ganitong online. Siguro naman, may idea na tayo paano mag-mute, paano mag-unmute, paano mag-raise ng hand para kayo po ang susunod na bang sasalita. Oh, wala pa rin. Ang dami pa rin naka-open na mic, oh. Hindi ba, napakahirap ang gawin, mga partners? Kaya na-stress na tayo sa atin si Coach August kasi hindi tayo makasunod sa simpleng instruction. Alright, so maganda po yung Coach, yung pong na-discuss ninyo with regard to the security protocols na gagawin dito sa bagong i-deploy na project. Ang sa aking concern lang po, dahil ang sabi nyo ay hindi natin ipapublic
yung contract address. Tama po ba ang pagkakaintindi ko, Coach, na hindi ipapublic ang contract address ng bagong platform? Ganito po yung ibig sabihin ng hindi ipapublic doon kaya minsan mahirap sabihin yung tamang term, no? Actually, nakapublic yan. Wala, tandaan po natin, no, yung marurunong sa crypto. Yung marurunong sa crypto. Lahat ng dinedeploy na legit na crypto nakapublic. Yes, Pakinggan po. mo to, magnakaw, baka nandyan ka. Lahat na nakadeploy, nakapublic. Ang sinasabi lang natin na hindi ipapublic, hindi na natin ibibigay sa recruit natin at wala na tayong dapat patunayan na yung smart contract natin immutable. Ang makakaalam na lang po nun yung top management at kung ang gagawin natin, ibibigay uli natin yung contract address ng ganun kadali. Uulitin lang natin yung pagkakamali natin. Yun po ang ibig sabihin ng hindi ipapublic. Huwag na nating sabihin sa mga recruit natin. Unahin po natin yung hindi marurunong tsaka yung mga talagang nangangailangan. Yung mga engaged na gustong umar. Yun lang po yung sagot ko, sir. Alright. Now, in connection with the person of interest, para po kasi siyang criminal eh. Well, criminal talaga siya. Actually, kahapon medyo, medyo nagkaroon na ako ng hunch. So, hindi ko na naman babanggitin ng pangalan, pero medyo kasi, sinubaybayan ko yung kanyang mga comments sa GC. Nasa GC siya namin. Batang lalaki ang kanyang profile picture, pero ang pangalan niya, babae. So, nakapalitan ko siya, dinidepensa niya yung pag-up and down ng token. So, sabi ko, may usapan po para mapump natin. Sabi niya, hindi, walang ganun. Because sabi niya, this is an organic token, kaya wala tayong magagawa. Ang paraan lang dito ay, yun nga, kapag mas marami daw yung nagbabay, so maka-counter yung nagsisell. So, nung tiningnan ko yung pinopost niya, aba, kumpleto. Kumpleto siya ng data. Kumpleto siya ng screenshot. So, kinabahan na ako. Ito, sabi ko kay Pastor Ernesto, Pastor, kilala mo ba itong tao na to? Kasi nasa GC namin eh. So, sinabi ni Pastor, hindi niya kilala. Pero kahapon pa lang, kinabahan na ako na siya ang salarin. Pero sa tingin ko may alam. Alam niya kung paano aatakihin yung ating liquidity liquidity fund natin. So, ang magiging dito, Coach, kasi syempre, nandito na tayo eh. Kumbaga sugatan tayo ngayon, pero hindi naman tayo siguro papayag na manatili tayong sugatan. So, sa tingin niyo po ba itong gagawin nating mga precautionary measures ay magiging sapat para ma-prevent natin yung the same na predicament na nangyari po sa atin dito sa ngayon itong kahapon at saka the other day. Kasi kung talagang magaling magaling po kasi wala po kung scammer na hindi magaling. Tandaan po natin 'yan. Laging po yan, one step ahead. Makapasok lang po. Doon po muna tayo para hindi natatambak yung mga, kaisipan. Yung mga, Sir Boy, pasensya ka na, doon muna tayo. Ang tanong, alright. So, yun lamang po ang aking dyan, dito sa ating bagong i-deploy na platform. Hopefully, ay talagang ma-prevent natin na makapasok ulit itong nag-start po ang kanyang pangalan sa letter L. At totoo po yung sinabi niyo, Kuya Boy. Nasa group yan ni yung scammer na yan. Nasa group yan ni Sir Ernesto. Minessage ko na siya. Natrack namin yung transaction. At ang matindi dyan ito. Dahil nandito na siya sa ating group, ang ginagawa niya, pag wala na siyang tinatawag na token, alam niyang mas mura pag peer-to-peer, namimili po siya dun sa members natin. Okay. Kaya yung mga members natin, i-orient nating maigi, na huwag kayong basta-basta magbenta. Lalo na kung hindi nyo kilala. At unang-una, pag alam nyo ang bumibili sa inyo, may knowledge sa crypto, madali lang naman malaman. Ngayon, ang tungkol naman sa security at precautionary measure, totoo po, kahit Pentagon nahahack.
Pero pwede nating bawasan. At yung bawasan na sinasabi, hindi 200% na nawawala, hindi 300. Kaya natin pong mabawasan yan up to minimal ng 10 hanggang 20 based on mathematics. Bakit? Kasi kung ganyan talaga kagaling yung animal na yan, ang mangyayari, ang mangyayari sana hinak niya na yung, ginawa niya na yung natutunan niya sa Bitcoin, sana mayamang-mayaman na siya. Ibig sabihin, may limit yung kanyang kaalaman. At yung limit ng kaalaman na yon, yun ang ibabalik natin sa kanya. At naunggoy na nga natin kahit paano eh. Unggoy kasi yan, ibalik mo pagka-unggoy. Ang ginawa niya, nung namili siya, ay nag-dump siya, nag-dump. Nakakuha siya ng pera. Masyadong naging matakaw. Ang ginawa, nung mag-dump, nagre-replenish. Tama, Kuya Boy, ang ginagawa niyan para patuloy eh. Yes. Ang gagawin, nagre-replenish. Ang ginawa niya, nag-replenish. Nung makita ko nag-replenish, ito na yung proper timing. Sabayan natin, giving him the dosage of his own medicine. O di nagdadab ka, kunin na rin namin yung liquidity, nakuha rin namin yung idinamp mo. Nagaling sa amin, pero ang malungkot, konti lang ang nakuha natin kumpara dun sa nakuha niya. Pero ang good news, meron na tayo ngayong tinatawag na experience, meron na tayong tinatawag ngayon na knowledge. Yung knowledge at experience na yun ang magiging security natin. Ngayon, alam ko naman dahil kilala niya tayo, madali nang maghanap yan kasi ang ginagawa ng scammer, mag-ipon ng data. Tama? Kaya para maiwasan yung pag-iipon ng data, i-orient natin lahat ng kukuha ng asset. May ID kayo, lahat ng kukuha ng token nyo, bigyan nyo rin, hingan nyo rin ng ID. Hindi pwedeng magbenta ng walang ID dahil nga sa pera or asset ang ibinebenta natin. Tama? Magiging napaka-ingat na natin. At gagawin nating matrace kagad kung sino ang gagawa ng kawalangyaan. Yun lang po sagot ko. Talagang po yan, papasok yan. Pero lilimitahan natin yung galaw. Yun po sagot ko, Kuya. Yes, Coach. In correction po doon sa L po ang umpisa, pero ang pangalan niyang ginagamit, babae. Apo. Babae Kita mo, pangalan. dun pa lang sa profile, alam mo nang medyo hindi maganda eh. Correct, Kasi ang totoo, pag tama yung ginagawa mo, you are very proud who you are. Tama po yan. Dapat proud ka kung sino ka, bakit ka nagtatago sa isang bagay na hindi ka mapagkakakilanlan at ang galing-galing mo pang mag-suggest. Ang kawawa, actually po, plano kong i-post yung profile picture niya. Kaya lang, baka makasuhan ako ng child something. Kasi bata yung profile niya eh. Opo. Anyway, Coach, maraming salamat po sa inyong sagot sa aking concern. Thank you very much. Thank you po. Yan. Opo. Kung sino po gustong magsalita, pwede na pong magtaas ng kamay at pwedeng mag-unmute at isa-isa lang. At doon naman sa nakikinig, magandang araw po sa inyo dito sa mga 70. Good luck po sa ating lahat at ginagawa natin to sa kaayusan. Kasi pag gumagawa tayong mabuti, napakasarap na ikita kung si tayo. Yan. Actually, huwag kayong mag-alala, Kuya Boy, na bata. Profile lang yun. Hindi na nga natin alam kung lalaki, babae. Tama? Hindi, huwag tayong gagawa tayo ng ayon sa batas. Pwede nating isang cyber crime, tsaka tinatawag na magano tayo sa abogado. Kasi para sa akin, tapa ako ng konti. Para sa akin po, na na-orient tayong lahat dito, na-orient, no? Nasabihan, pwede ka naman umatras kung ayaw mong, ayaw mo sa agreement namin. Kasi wala naman kaming hihingi na na sinabing parang agreement na may pirmahan, wala na. Ang kailangan lang namin ID tsaka profile ng number mo para nasasabihan ka namin. Wala na agreement na gano'n. Wala na yon. Ang mahalaga, alam mo. At alam mo nga, di ba kinukuha ng ID, kinukuha ng cellphone number, inaalam sa nakatira. Pero wala nang pinipirman na. Ito ang kontrata mo bilang katulong. Walang gano'n. Tama?
Pero ang maganda rito, at least malilimitahan natin. At yung katulong po, kahit yan ay sinasabi na walang pinirmahan, pero nasa loob ng pamamahay, pwede nating kasuhan pag gumawa ng mali. Tama po ba? Tama-tama. Ngayon, yung lahat ng iniimbitahan natin dito, si F3 ay F3 Nation, sambahayan ni F3. At pag nasa loob ka ng sambahayan, susunod ka. At alam mo ngayon na may pondo tayo. Huwag kang maglalabas ng pondo. That is a thumb amount of tip. Hindi po yan robbery. Kasi hindi pinuwersa eh. Tandaan nyo, ang pagnanakaw, may kanya-kanyang gravity ng offense. Magkakaiba yan. May tinatawag na robbery, mas maliit ang kaso niyan. Ay, ibig sabihin, mas maliit yung gravity ng kaso in terms ng yung hatol. Iba po yung hatol niyan, depende sa ginawa. Ang pagnanakaw, pero iba-iba yung gravity. Pag sinabing pagnanakaw, pwedeng robbery, inold up ka. Yun, hindi intentional na gawin sa'yo dahil hindi ka kilala, nagkataon nandun ka sa, sa rota niya. Meron naman, tinatawag na tip. Yung pagnanakaw naman. Pagnanakaw pa rin. Pero yun, inabangan ka na dumadaan doon, pinrofile ka na, dadaan ka ron, alam na ikaw yung nanakawan. Mataas ang kaso nun, mas mataas ang hatol. Pero may mas pinakamataas. Ano ang tawag na pinakamataas? Qualified tip. Ano yung qualified tip? Ang qualified tip ay pagnanakaw na pinagtiwalaan ka. Kaya yung ginagawa rito sa atin ngayon, ang tawag dyan, qualified tip. Ninanakawan mo yung alam mo na bawal ilabas. Maliwanag po ba? Wala rin pinag-iba yan sa pagpatay. Pumatay, patay pa rin yun. Pero depende ang hatol sa pangyayari. May tinatawag na homicide, may parricide, meron pong tinatawag na murder. Pag sinabing homicide, napatay mo nang hindi sinasadya or komosyon. Hindi natin alam bakit. Pag sinabing parricide, pinatay mo tatay mo, mas matindi yun. Pag sinabi namang murder, pinagplanuhan mo. Papatay mo yung tatay mo, pinagplanuhan mo pa. Kaya, so much for that. At least alam natin, no, kung ano yung gagawin natin, no. Kaya dito po, open po yung ating mic para sa magtatanong. Pwede kayong magtanong, Ma'am Arminda, Kampit, at i-share yung inyong thoughts. Magandang araw. Nung kape. Hello, Ma'am Arminda. Hello po. Opo, Open na po, naririnig kayo. Hello. Okay. Bluetooth lang po kasi. Maganda po yung papatakaran po nyo ngayon kasi dapat talaga maging mahigpit na po kasi katulad niyan, back to zero ulit na naman tayo. Ang maganda po talaga niyan, huwag na po talagang mag-accept ng iba kasi halimbawa po, may nag-post, tapos may nag-haw, tapos ibang ito pong suspect na to, magagawa ng panibagong account o gagamitin yung mga anak niya para mag-stand. Hindi ba? Tapos, siyempre, nag-post tayo, mag-haw dun sa ibang account na naman yung gagamitin niya. Yun ang problema ko pagka mayroong member tayo na biglang pinaccept niya, pinasok sa GC o gumawa ka ng ng GC niya, yun po ang problema. Kaya maging maingat na po tayo sa pag-accept ng mga hindi natin kabisado. Baka yan ay kamag-anak na, gagamitin na naman niya para makakuha na naman ng Bitcoin ay ng token sa member. Ganun, yun lang po po sa kay mentor para malaman din po ng iba na maging ma-aware na po. Ayan, napakaganda, no? Salamat po sa nagbibigay po ng kanyang mga kaalaman. Yan po. Ganito po, alam naman natin, tama lahat sinabi nyo. Pero dahil nga po, alam naman natin yung paggalaw nila, lalaro tayo, paano sila maglaro. Ganun po. Alam naman natin na pwede yan na gumamit ng tinatawag na connivance o kaya yung tinatawag na kasabwat. Yun po yung kasabwat, yun ang ma-orient natin, yun ang haharap sa atin eh. Kaya ang ganda nga rito na sinabi, dapat yung members ma-inform. Paano ma-inform? Bago yan bumili ng token, hindi ka pwedeng magbenta unless hindi alam ng mga kasama mo. Dapat, bago ka magbenta, huwag ka agad benta ng benta. Alamin mo kung sino. At bago mo releasean, dapat nagbigay ng ID, nagbigay ng cellphone number.
At tatawagan po namin yan. Hindi pwedeng yung cellphone number mo, hula hoop. Hindi pwede yon. At yun, dapat makita namin yung binibigay mo FB account, totoong FB, na merong mga comments, may likes, may tinatawag na activities. Prior to that, hindi po natin may iwasan na mag-invite. Kasi po, ang tinatawag na crypto, ang pinaka-idea niyan ay ikalat. Ikalat po. At habang kinakalat po yan, mas lumalakas yung buying power. Ang kailangan na lang natin gawin ngayon, maging maingat. At ito po, idagdag ko, nakalimutan ko dun sa usapan, no? Magkakaroon po tayo ng tinatawag na agreement, lalo dun sa may malalaking hawak, na hindi po natin yan ibibigay ng isang bagsak. Magiging staggered po yan. Pero alam natin na yun yung tinatawag na asset mo. Paano staggered? Ganito po. Halimbawa, ang hawak mo, mas malaki ka sa isa. 100 yung iyo, yung isa 1, yung isa 2, isa 3. Ang gagawin po natin, gagawin po nating pantay yung pagkapantay-pantay. Sa paanong paraan? I-regulate po natin yung preno. I-regulate natin para yung mga may malalaking asset, hindi makaisip na kanila po, ang gagawin po nila, gagawa po sila ng paraan na maging pera kagad. Paano maging pera? Idadalhin po yung sakit kasi nila doon sa maling pamamaraan na pagbebenta. Ang pagbebenta natin peer-to-peer. Pero, tandaan natin merong marunong. Laging may marunong. Alam nilang gawin niyang pera sa blockchain. Dilimitahan lang natin. Maliwanag. Kaya dito po, huwag kayong mag-alala. Dito po sa atin, magagamit natin yung karunungan at yung kaalaman at yung tinatawag na experience para malimitahan na to. Kaya dito po sa atin, gagamitin po natin yon para maging smooth. Tapos yung may malalaking hold po, gagawin nating staggered yung pagbibigay. Tandaan niyo po ito, intindihin niyo lang ganito. Yung ating asset, hindi nababawasan, tama? Ang nagbabago, value. Kaya kahit magbago pa yan ng value, magbago pa yan ng value 1,000, 10,000, 3,000, yun pa rin yung asset mo nung hawak mo siya na buo. Ngayon, kung magiging staggered yung pagbibigay para maproteksyonan at iyo pa rin yon, meron po tayong tatawagin na ano po yung agreement. May agreement po tayo. At makikita natin yun sa chat mamaya. Ang mangyayari, halimbawa, 100 ang iyo. Ang ibibigay muna namin, alam namin na 100 sa iyo, agree kami, meron tayong agreement na yan yung asset mo at ibibigay namin. Nakaano po yun? Andun po yung ano namin, yung ID, pwede naman gawin yun sa tinatawag na chat, pwede natin gawin yun kahit hindi tayo magkita. Magkakaroon tayo ng proper agreement. Na tayo po pumapayag na yan yung iyo at ito yung kukunin mo sa amin. Maliwanag? Pwede na po yun. Ngayon, staggered siya. Malaki yung asset mo. Gagawin natin na unti-unti. Pero iyo yun. Alam mong iyo yun. Ngayon, ang mangyayari naman dun sa iba, lilimitahan natin yung kuha nila. Yung mga tinatawag na mga asset. Paano limitado? Kasi yun ang naging problema natin eh. Ang daming binibili ng iba eh. Tama? Ngayon, kung nabili mo na yon, iyo yung asset, unti-unti mo na yung pagde-deploy. Yung ibig sabihin ng deploy, unti-unti mo na yung kukunin nyo na nasa wallet nyo. Ganun po yun. At yan po talaga may value. Kaya nga nananako may value. Kaya dito po, magandang araw po sa inyong lahat at salamat dun sa nagsabi kanina. Hindi po natin malilimitan. Ang talagang goal natin, ikalat yung tinatawag na token para ang mangyari, maraming gumagamit. At pag ginamit po siya, sinabi naman na dineclare ng value ng blockchain na gano'n ang presyo niya. Narinig ba ako? Humihinto yung ano eh. Paki-chat po kung naririnig. Uminto. Sige po. Ayan. Ngayon po, yun po yung gagawin natin, yung mga precautionary measure na lahat po gagawin natin lahat para maitama at hindi na tayo masamantala. Ibang klase na nakabaon na talaga yung scammer dito, nakabaon na. At alam ko nandito yan. Nandito yan. At alam ko yung kung sino yung putak ng putak sa GC, kung sino putak ng putak sa GC, alam mo na. Tama? Kilala mo na yan. Sino pa po magtatanong? Nagtaas ng kamay si Sir Caresio Grumes. Pasok po. Kape po tayo. Kape po tayo. Sir, naka-mute ka po. Naka-mute.
Teka lang po, ako na po gabahala. Click mo lang sir yung screen, makikita mo yung mic. Ito, Ayan, okay Ayan, na. Hello? okay na po. okay na po. Okay. Okay na po. Good morning po sa lahat. Ako po si Caricio Grumis. Sir, tungkol doon sa hindi ko talaga nakuha lahat kasi ang signal dito na naupo. Bago na ako nakabalik ulit pagpasok. Yung ko lang, kung tungkol doon sa mga ID, yung sa mga anak ko, sir, ako naman ang naghawak na niyan. Kailangan pa ba ng ID ng mga anak ko? Kung maglagay? Ako naman Oh, yun po nasagutin natin, yung para bit by bit. Yung tungkol po sa ID, halimbawa, yung anak nyo, lalagyan nyo ng asset. Okay po yun, wala namang problema eh. Yung ID po nila, tayo po, pag silang natin, may ID na tayo eh. Pwede naman po, kahit yung picture ng kinder. O, ayan yung aking totoong anak yan. Tao yan, tao. Ito po, kapamilya ko. Ganun lang po kasimple. Wala naman po tayo magiging problema kung magpasa po tayo kasi tayo nga po, lahat na, hindi lang isang ID kinukuha sa'yo eh. May PhilHealth, merong driver's license, merong passport. Di po ba kinukuha naman? Tsaka pag wala ka namang itinatagong hindi maganda, ang sarap magpasa eh. Depende na lang kung anong kinuha mo. Merong tinatawag na secondary ID. Kahit secondary ID, pwede na basta ikaw yun. Wala pong problema yun. Ganun na lang po. Sir, walang hiya talaga yung scammer. Ako nangungutang lang ako para ilagay, tapos nakakawin lang. Opo, ganun po talaga. Wala tayo. Pero wag po kayong mag-alala. Sa tinatawag na technology at ipinapangako po na magandang buhay ng blockchain, yung logic niya, makakabawi tayong lahat. Makakabawi po. Ang kailangan lang natin, malaman nyo po yung tamang proseso na hindi na tayo papayag na lagi na lang tayong kinukunan. Ito na po yung pinakamagandang paraan. Kung may problema yung isang bagay, magtayo ng bago. Huwag mo nang i-fix yung sira. Hindi mo na kayang gawin yon. Kahit literal, ano mas madaling gawin? Yung renovation o magtayo ng bago? Kung gumagawa po kayo, mas madaling magtayo kaysa mag-giba. Tayo ng bago. Sir, isa na lang po, sir. Yun yung sinabi mo na tayo sa Bitcoin, yung natin kukopyahin. Paano yun i-transfer? Di namin alam, sir. Wala kami alam din sa mga... Ay, salamat talaga wala. Sir, ganito yun. Yung sinasabi kong Bitcoin, meron na tayong pattern. Kung ano yung pattern ng galaw niya, yung pattern ng ginagawa niyang cash flow, gagayahin po natin. Ano ibig sabihin nun? Gagayahin natin siya in terms kung paano siya gumagalaw doon sa blockchain. Yung buy tsaka yung tinatawag na hold. Ganito po. Pag ginaya natin yung isang bagay, halimbawa, ikaw ngayon, nakaupo ka dyan, ginaya kita. Gusto ko, ang gupit mo, katulad din sa akin. Gagayahin kita eh. Yung galaw mo, yung pananamit mo. Yung paggaya, ibig sabihin, ire-replicate lang natin yung nakikita natin sa yung tama at yun ang gagawin nating tama. Hindi na natin kailangan pang alamin paano pumunta sa Bitcoin. Ang aalamin natin, paano makakatulong yung magiging token natin para sa buhay natin ngayon. Hindi na natin na-explore yun. Ang kailangan nating maramdaman, nagkaroon ka rito ng biniling token, naging pera, ibili mo. Ganun lang po. Sige po, sige po. Diyan naman apply namin si Sir Ernesto. Salamat po, sir. Masalamat po. Sino pa po yung magtatanong para hindi po tayo umaba, para makagalaw na po tayo kagad? Sir August, pwede magtanong? Ayan. Sige po. Magandang araw po, Pastor Nelson. Okay, actually, salamat po no sa Mahina po yung boses. Jumena. Ito po, sila. Mahina. Ewan ko lang po, baka sa akin lang mahina. Kung malakas naman sa iba, okay lang. Dalos yung aking asset. Wala na yun? Din. Inaayos lang nila. Mambanji, mute. Okay na po? Hindi po si Mambanji kasi nagdala. Sige po, tuloy tayo para hindi na mag-mute naman. Actually, kanina sa message, no, messenger, meron akong mga sinasabing wills na pwede natin igawin. Considering na yun, walang plano na mag-change ng token. Kasi, kaya nga, nakita ko, naisip ko, kung
meron naman tayo, magbabay naman tayo, hindi ng kalaban magsisil, no? Buy and sell. So, kaya nga, mahirap, no, sabayin. So, yun, yung narinig kong may alternative kayo na token. So, parang na, ano na, no, na shift na nga, yun lang ang nakita ko rin na paraan. Siguro, ang distribution lang ang gusto naming linawin. For example, no, gusto lang namin sana na ma-platform ninyo doon, no, ma-table ninyo according sa mga token meron ng mga hold diyan kasi almost sa ano natin mga ipit. So, yun, wala na kaming pangbala para sa bagong token na pwede namin ilaan naman. So, ang gawin lang namin is maghintay, supposed to be sa sa no, presyo, doon kami nag-buy. Okay. So, considering na floating kami yun, sa ano, F3, punta tayo sa bago, anong price positioning po or paano yan natin ma-proportion specific since mag-start naman uli ang presyo sa bagong token. So, ano kaya ang ano dyan, proportion or paano yan i-distribute by value ng token ba or sa presyo? Kasi kung tutuusin, yung 9,000 F3 ko last 2 days ago binay, naging ano na lang, $1.00 yata yun pagpunta sa 10, no? 0.10 centavos na presyo. So naging hindi na siya nag $1. So ngayon nag-akyat siya ng 1.1, so naging I think mga ano yun 90 or 100 plus yata yun. So ang tanong ko lang, coach, paano siya i-distribute sa bagong token, saan magbabase ang presyo or yung token na yan na bago, equivalent ba yan sa token namin sa F3? So, una yun ang una kong dapat na namin malaman, coach. Ito po, pwede na po akong sumagot. Ganito po. Based po sa nakita nyo, maraming salamat. Nakikita nyo yung katotohanan. Bakit? Kasi nung nagkaroon ng tinatawag na dumping, bumagsak. Tama? Bakit bumagsak? Nagbenta. Kasi pag dumadaming token, bumababa presyo. Pag ikaw naman bumili, tumataas. Depende kung ano yung asset na hawak mo. Maliwanag? Kasi kung ano yung asset na hawak mo, proportional yun sa ibibigay na percentage na sinabi ni blockchain para sa lahat. At lahat nakikinabang kahit tulog. Basta meron kang hold, meron kang asset, ang mangyayari, tataas. Ang tanong, paano na magiging proportional at fair sa lahat? Ganon kasimple. At tayo ba talaga babalik sa zero? Hindi. Paano ka naging zero kung may hawak kang asset? Ulitin mo. Paano naging zero yung bagay na mayroong tinatawag na figure? Halimbawa, may 10 ka, may 100, may 1,000, may 30,000. Yung iba nga, ang lalaki. Kaya yun, ikokontrol natin din yun eh. Magiging proportional din yung pagbibigay. Staggered. Para protection sa ating lahat. Kasi pag hindi namin ginawa yun, uulit na naman. Kasi, ang totoo, maraming tao in good faith, pero pag nabulungan na ni Satanas, ang ganda naman yan. Hindi mo ba alam ang hinahawakan mo'y ginto? Hindi mo ba alam ang hinahawakan mo kayamanan? Ganito ang paggawa niyan. May ginawa na po niyan. May pumasok na ganun sa Palawan. Dinimonyo yung may mga hawak ng token. At tayo naman po, kahit gaano tayo kabait, out of ignorance, na hindi natin gusto, napapasunod tayo, tama? Yun po. Daman, balik tayo dun sa paano, tinatawag na paano natin malalaman yung presyo, babalik pa tayong zero. No, definitely no. Kung ano yung hawak mo, hindi yung zero, asset na kagad yun. At yung tinatawag na value niyan, may value yan. Bakit? Kasi kami kagad kikilos. Paano kikilos? Tandaan nyo, nung bumaba yung token kahapon, marami bang bumili o wala? Sobrang dami dahil naiintindihan nila na kailangan nating tulungan ng community, kailangan nating bumangon, pero hinigop.
iniwasan na natin. Ngayon, makikita mo, may token ka na, meron ka ng tinatawag na base. May panimula. Yung panimula mo, madali nang magsimula. Pag may simula, maliwanag, Pastor Nelson? Kasi ang pinakamahirap lang naman first base. Ang first base, ang pinakamahirap ma-attain kaysa second tsaka third. Kasi pag naka-first base ka na, dire-diretso ka na nun. At yung magpapadire-diretso sa'yo, yung asset mo. Ang good news, pag may asset ka na, madali nang palakin. Ang proof ko kahapon, magkano na lang yung token mo? Naging mamera na lang. Mamera. Pero nung nag-pump kami kagabi, nag-pump kami ngayon, tumaas. Anong ibig sabihin? Pag may bumibili, mabilis tumaas yan. At napakaswerte nung may malalaki ng asset at unang nagtiwala. Kaya doon po sa tinatawag, paano malalaman yung magiging value nun? Yung value nun na dapat mong ma-enjoy dun sa yung F3 natin dati, yun din ang ma-enjoy mo ngayon na nabawasan na yung mga magnanakaw. Yun po yung sagot doon. Kasi madaling magkaroon ng tinatawag na base kung merong tinatawag na principal, may denominator. At pag may naitanim ka na, mas madali na tumubo yun sa magtatanim pa lang. Maliwanag? Kaya magkaya po tayong lahat dahil yung asset nyo, yan pa rin ang magiging basihan, nagbago lang yung ating kinalalagyan dahil sira na yon. Hindi na natin pwedeng ipagpatuloy. Magpatuloy tayo sa maganda, sa mas kontrolado at mas mahirap maging palabigatan. Ginagawang palabigatan. Yun po yung sagot ko, Pastor Nelson. Thank you po. Sir August, ako naman, sandali lang po. Sandali po. Ma'am Banji. Ma'am Banji ba yan? Hello po, Ma'am Banji. Sandali lang po. Wait lang. Hello po, Ma'am Banji. Pamute lang. Hello lang po, Ma'am Judy. Pamute lang. Bigyan lang ng time. Kasi tatanong ko kung may follow-up si Pastor Nelson. O baka naman, hindi niya naintindihan. Pastor Nelson, ano po masasabi niyo? May follow-up kayo? Actually, okay na po. No, yun lang siguro ang ano natin, tingnan. Yung transition, yun ang basihan natin, no, para ma-peace of mind na din kami. And then, yung sinasabi ko sa GC na meron tayong gawin nga wills, baka doon ko na lang ito i-suggest sa bagong token na pwede natin gawin. Kasi, posible, Open po kami sa suggestion. posible, mayroon pa rin mga hacker or mga scammer makapasok. Pero sabi nyo, minimal lang. Pero kung mari, gawin na natin ang paraan. So, yun lang po. Maraming salamat, Pastor. Doon po kay Ma'am Banji, pwede na po kayong pumasok. Magandang araw, Ma'am Banji. At limitahan na rin natin yung tanungan, ang kailangan lang naman yung mahalaga eh. Ano ba yung mahalagang pag-uusapan natin dito? Maiwasan na yung tinatawag na tuloy na pagnanakaw. Yun lang naman ang mahalaga. At malaman nyo, ang mahalaga rito, una, maiwasan na, malimitahan na yung pagnanakaw. Pangalawa, masiguradong secured yung asset natin na hindi na pabago-bago. Pangatlo, maintindihan nyo na yung hawak nyong asset, yan pa rin yung asset na dapat nyong ma-enjoy doon sa una nyong narinig. Protektado lang. Yun lang po yung dapat malaman. At wala na po tayong dapat pang ibang pag-usapan dahil ang concern natin, proteksyonan yung ating asset na hindi na siya mawawala. Yan po. Ano po yung katanungan po? Doon po muna tayo mag-expound. Ma'am Banji, pasok po. What's August? Sino Sino pa rin sasalita? Kayo po Kayo po ba yung Banji na na pangalan? FC po. Ako si FC. Sige po. Ma'am Banji, pamute na lang po. Hello, Apsi. Ibig sabihin, Coach, yung mga asset natin dito sa F3 natin, magagamit pa rin natin yon sa bagong token, ililipat lang. Ganun ba? Opo, pwede po sumagot. Okay na po yun, doon muna tayo. Gaya po yung sabi ko po, lahat ng hawak mo ngayon ay mapapakinabangan mo ayon dun sa una mong narinig na tinatawag na benepisyo. Opo, tama po yun. At lahat ng token natin ay pag-uusapan po yan. Kasi ganito po yan, no? Ang mangyayari, hindi tayo magsisimula sa zero. Ang mangyayari, magsisimula tayo na may puhunan na. Kasi may hawak ka ng token. Maliwanag? Pero dapat nating intindihin na may tinatawag na time frame. Yun ang mahalaga. Baka nalimutan ko sabihin, no? Tandaan mo. Ewan ko po ha. Correct me if I'm wrong. Kasi gusto ko pong maging pantay sa lahat.
Pantay sa lahat. Ang basihan ko po kasi sa buhay, yung absolute truth. Ibigay sa lahat ang nararapat. Puri sa dapat papurihan, ambag sa dapat ambagan, at tulong sa dapat tulungan. Anong ibig sabihin nun? Kung ano yung para sa'yo, sa'yo yun. Hindi naman po pwede na ikaw bumili nung nakaraang buwan, parehas lang kayo ng presyo nung bumili ngayon. Tama? Kasi nag-ano ka na eh, naghintay ka na, nag-invest ka na ng time, nag-invest ka na ng pera. Ang dapat mong makuha, yung para sa'yo, maliwanag, correct me if I'm wrong. Ang gusto ko, justice. Hindi naman tama na yung naunang nagtiwala rito, ang presyo ng token niya, presyo ayon dun sa bumili ng bago ngayon. That is injustice. Kasi alam mo, ano tayo eh, crypto tayo eh, tama? Kaya mangyayari, magiging minimal po yun pa rin, yung tinatawag na pagkakaroon ng pagkabahagi nung value ng assets mo. Tandaan mo, iba yung value ng assets ng bumili ng 100 dati, na dapat 1,000 ngayon, kesa bumili ng 100 ngayon, na dapat 100 pa rin. Maliwanag? Ibigay natin yung para sa kanila. Ganun lang po kasimple yun, para maging fair sa lahat, equal sa lahat, justice sa lahat. Yun lang po masasabi ko. At nako-compute po yun. Nako-compute po yun. So, ibig po sabihin, Sir August, especially kami po, si Judy po. Sige po, pakimute yung iba. Balagtas from Cebu po. So, kasi po ako, isa po ako sa sumusuporta sa layunin ng kumpanya. So, nung time na po, actually, bago pa lang po talaga ako, parang nung time na nag-dump, parang 3 days old pa lang ako sa company. At hindi talaga ako, wala pa ako talagang withdraw, kumbaga. And then, in fact, nagdagdag, sige lang akong dagdag. And then, kahapon po, isa rin po ako sa sumuporta na bumili po. At nakita ko naman po kanina ng umaga na umakyat. At ngayon na naman po na bumagsak, isa na naman po ako sa sumuporta na bumili po. Kasi nga, sabi ko, ano ba to? Puro na lang akyat. Tapos nung umaakyat na umaba, parang nakakaano na po ba, nakaka-discourage. So, ang tanong ko po ngayon, ganito. So, kami po na parang napigana. So, does it mean po, kung magkano yung total po na nabigay sa amin dyan, kung magkakaroon po tayo ng panibagong token, parang continuation, kasi wala na po talaga kami malalagay. Parang ganun po, parang tigang-tiga na po talaga. So, yun lang po yung ika-clarify ko po. Okay na po, pwede na pong pumasok. Ganito po. Yun lang po, sir. Napakaganda po na sinabi nyo at maraming salamat sa suporta. At kayo naman po, mararamdaman nyo kung gaano kami katotoo. Ang totoo po niyan, kung kaya ko lang ibigay sa inyo yung talagang nalalaman ko, yung hindi mo na dapat patunayan yung tunay na eh. Yun lang masasabi ko. There's nothing to prove. Kayo na po nakakakita ng istorya at hindi namin ginagawa yung kwento at nakikita nyo yung sitwasyon. Yun ang mahalaga nyong makita. Maliwanag. Ngayon, yung tungkol po sa sinasabi nyong mga assets, pagsuporta, maraming salamat. Kaya nga sabi ko kung ano yung sinabi ko kanina, kung medyo nahuli kayo ng pasok, yun din yung sagot ko, nakarecord naman. Hahaba kasi tayo. Ang ibibigay po natin, fairness sa lahat. Fairness, kung ilan yung hawak mo, makukuha mo pa rin yon. Kung ano yung inaasahan mong narinig doon sa token natin na F3, yun pa rin ang ibibigay sa'yo. Nothing more, nothing less. Ang mawawala lang yung magnanakaw. Malilimitahan natin. Pagkatapos, para maging fair sa lahat, merong tinatawag na unang nagtiwala, dapat mas malaki income nun kesa sa bago. Kasi ang pinag-uusapan ko dyan, ibabalik natin yung para sa kanila. Tama? Kasi naghintay ang mga yan eh. Hindi nga wala. Naku po, napakasarap talaga. Nangyari lang yan, tinatawag na dump niyan, wala pang 1 linggo. Ibig sabihin, nagsimula kami ng August 17, nag-September 17, pumasok ang October, wala kaming problema. Naging problema lang yan nung kumalat na yung balita na napakaganda ni F3 at nangangamoy na yung 1 milyong liquidity pool na tinangay na ng magnanakaw na yan. Anong ibig sabihin? Kung ano ang para sa'yo, ibibigay. Ilalagay lang natin sa sistema.
para protection Tama. sa lahat. Para proteksyon sa lahat. Proportional sa lahat. Proportional sa lahat. Kung ikaw ay unang nag-join dito, dapat mas malaki kita mo doon sa huli. Mas malaki kita mo sa gitna. Tama? At kung bumili ka uli ng bago, yung kita mo ibabase kung kailan ka bumili. Dahil lahat po may record. Yun ang maganda, may record. Kaya malalaman namin kung ano ang ibibigay na justice dun sa una mong binili, ano yung ibibigay na justice sa pangalawa at dun sa pangatlong ibinili mo. At ang tawag na justice na yon, yun yung earnings mo. Sana naiintindihan. No? Ewan ko, hindi ko malaman kung paano papaliwanag. Sana namin ko yung yung tamang paliwanag, no. Sige po. May tanong pa po, Ma'am Jody. Para Maliwanag, coach, maliwanag. Ay, maliwanag po ba? Ay, salamat naman. Maliwanag lang po. Salamat po. Tulungan niyo ako. My goodness, maawa kayo sa amin. Maawa niyo sa amin. Sige po. Sino po yung magsasalita? Si Coach Ernesto Iliano, ang isa po nating kamalasakit. I'm proud to say, isa po si Coach Ernesto sa may mabuting layunin. Pasok po, Coach. Pastor. Pasok. Okay, so I'm audible po ba? Opo. Narinig? Yes. Opo. Okay, so Yes, Pastor. sa lahat po na andito na so I'm sorry po na talagang nalungkot ako kasi galing pa sa GC ko yung yung magawa. Huwag ka pong malungkot, Pastor. Wala tayong magagawa doon. In good faith ka naman po. In good faith. Tuloy po. Pakilapit mo yung boses ng Pastor. Pakilapit po yung boses. Sorry po na hindi ako magbukas ng camera. Hindi dahil sa wala pa tayong postation. Actually, nung nag-umpisa po ako, never po akong kumbaga yung kumabig. Kaya nga yung nag-dump halos lahat ng... Kasi ako talaga may mga token, pinapalabas ko talaga. Kasi, alam mo, kinausap ko pa kinausap ko pa mismo yung nagda-dump. Sabi ko, kung ang problema mo, nanghihinayang ka sa 30%, ang sabi ko, akin mo ibinta. Lahat na napagbintahan ko, ibibigay ko sa'yo, wala kang percentage. Wala talagang response. Kasi kumbaga, yan, nagrarasa namin yan. Kami pa yung nagpo-post. Kaya ang ginagawa ko, bakit nagpa-bump? Kasi kung kami yung talagang sinasabing pera-pera lang, kumbaga, nabinta na namin. Minsan, nabibinta na namin. So, nagka-cash out kami. So, wala talaga, pinapagulong ko talaga para makatulong sa community, ilabas, ipasok. So, ngayon ang tanong ko, kung magsimula ba, kailan ba uli yung token na maumpisahan? Kasi yung iba talaga na mga na-invite natin, siyempre, parang nagpakasakali talaga kasi nakita na tumataas. Ngayon, kailan ba masisimulan yan? Kasi ang iba, iniisip nila na yung nilagay nila dito, kikita na, next week, na. So, ang tanong po dito, kailan uli masimulan yung sinasabing bagong token? Yun lang. Ayan po, sagutin po natin. Yun na po yung katanungan. Doon po sa tinatawag na kumikita na yung pera, normal po yun. Napakasarap po talagang topic nun. Pero paano kumikita yung pera na isang hakbang ng pagkita, pangalawang atras? Isang hakbang, dalawa atras. Kaya itinatama natin. Tungkol naman dun sa tinatawag na kailan magagawa. By experience po, andyan naman po yung ating presidente na siya po yung nag-deploy. Actually, based on our experience, wala po 1 linggo, naka-up na yan. At huwag po kayo manghinayang sa 1 linggo, naihintayin natin. Dahil pag yan po na-deploy, kung ano po yung kinita natin, simula nung nagsimula tayo, enjoy na natin ng tuloy-tuloy. Kaysa naman namumroblema tayo na atras ng atras, sobrang pag-atras, my goodness. Sobra. Kaya ngayon po, lahat ng bagay, iaayos po namin. At yung natitira po natin na asset na i-grab natin, na ibig sabihin na isagip natin, nasagip. Kasi yung nasagip ko po kahapon na 300,000, ipinakain ko po yung mahigit 100,000 at lahat po yan may record. Tandaan nyo po sa atin, hindi pwedeng magsinungaling. Lahat may paper trail. Lahat may tinatawag na blockchain trail.
At At yan ay pinatutunayan nung ating tinatawag na ibang wallet. Hindi lang wallet namin, kundi wallet sa blockchain. Hindi po namin kayang manipulahin yon. Hindi namin kayang magbura ng contract ng wallet address. Hindi namin kayang mag-put up ng inimbentong figure pag pinag-usapan blockchain. Kaya doon sa na-retrieve namin na asset, yun po yung pera ng buong community na gagamitin po ngayon para sa pagtayo natin. At tandaan nyo po, hindi na kayo mawalan. Kasi tatanungin ako, sino ba yung mas malaki ang nalagay na investment dito? Ako po, 150,000 ang na-invest ko rito, doon pa lang sa token. Hindi ko pa sinama yung hataw ko, yung pagpapakain ko sa kasama mga nakakausap ko, yung tinatawag na marketing na ginagawa, yung pagtitinda, hindi pa po kasama yon. Pero kung pag-uusapan, pera na 150 po ang nilabas ko rito. Kaya kung sinasabi po natin na tayo po yung nag-invest at nalulungkot, kung pag-uusapan lang po, gravity ng kalungkutan based on peso, ay siguro po mas malaki yung akin. Baka pwede po may magsalita nito na mas lalaki pa sa 150. Pero hindi po mangyayari yun eh. Bakit? Kasi nga po, nililimitahan namin yung bili. Saan naman kayo makakita ng isang token, isang crypto na bawal bumili ng malaki? Kung pera-pera lang pala ang usapan natin, di maglabas ka ng 100,000 agad, 200,000, 300,000, tama po. At bago po sa napag-usapan natin, nakuha na po natin talaga yung goal natin na iparating na namin sa inyo ang aming dahilan bakit natin magkakaroon ng panibagong token for safety at sa tuloy-tuloy na natin, paglipat, hindi na tayo mahirapan. Tandaan nyo po, mahirap maglakad ng may excess baggage. Ulitin ko, napakahirap maglakad ng may excess baggage. Alisin natin yon. At para sa akin po, nakuha natin yung pinakapunto ng pag-uusapan natin ngayon, naging malinaw para sa lahat, na lahat proportional na makukuha, naging malinaw sa lahat na hindi na wala asset mo as is yun. Kung ano ang hawak mo dati, i-enjoy mo yon. At higit sa lahat, naging malinaw na sa inyo na yan ay para sa lahat ng kapakinabang natin. At ngayon po, itigil na po natin ngayon muna yung question at nakuha na natin yung answer. Balik na po tayo sa ating presidente para po doon sa mga sasabihin niya pa. Ito na po si Presidente Mark Ulgatan. Ma'am Jo, ako na, tranas ko din yung nalilit pang muna ako. Maingay. Tingnan siya. Hello, friend. Dito, maingay. Nakaganyan. Hello po. Wala nila, ako si Ma'am Kiambi. Hello, ma'am. Ayan, okay. Bali yung bagong token po natin, pinakamatagal na po yan, Monday. Pipilitin natin bukas, kakayanin natin. Kung kakayanin, bukas po available na yan sa wallet natin. Bukas ng hapon or gabi. Pinakamatagal na po dyan, mga 5 to 7 days. Pero gagawin po natin sa abot ng ating makakaya mapabilis para hindi na tayo mag-antay. Paano pres kung pumasok na naman yan sila? Hindi makakapasok po ng security pool kasi ang project natin sa high-end kasi pang commodities kasi yon. Nakita nyo naman yung ating F3 Bazaar. Napababa natin yung mga bilihin. Nakadesign yung ating F3 high-end para sa commodities, para makinabang yung ating consumer. So, sa ngayon, hindi natin nakuha yung ating goal kasi ayan, may mga dumper. So, ang gagawin natin ngayon sa bagong token, nakuha natin yung liquidity pool. Sabihin natin mga 300 to 500,000 para hindi siya ganun ka bilis tumaas, mag-pump at mag-dump. Ganun po natin siya gagawin.
Para wala nang papasok na, kung may mga magdadump man, hindi ganun kalaki ang ibabawas doon sa mga asset natin. Ay, Sir August, ibabalik ko na po sa inyo. Magtatrabaho ako after nito, magtatrabaho kami para doon sa bagong token. Ano, Pres? Kumusta pre? Pwede na po ba na tayo ano? Para sa akin po na na-meet na natin yung ating ang pinaka-agenda po natin, yung dahilan natin bakit tayo nagpa-meeting. At naging maliwanag po sa lahat na ginagawa natin yan for our own benefit. At tandaan nyo po, basa lang ako rito ng mga nasa comment para at least magkaroon tayo ng iba na yung mahalaga lang ang kailangan na basahin. Ayan. O sabi ni Pastor, ang kay Pastor, Coach Ernesto, 30K daw ang kanyang puhunan. Malaki pa rin yung akin, 150. Pwera pa yung mga panlakad. At mas malaki yung presidente natin, milyon yan. Kasi mahirap mag-deploy. Kumakain lang ng kangkong yan pag iiyak. Ngayon, yung tagal na sagot na, pinakamatagal 1 linggo. Yung babasahin lang natin yung mahalaga. Yung very informative po. Teka lang. Yung isa po, yung iba pong tanong kasi, nabasa na eh. Isang linggo ang po, Hanap lang tayo na hindi kasama sa tinanong kanina. Eto, sinabi ni Coach Ernesto. Maganda yung sinabi niya. Kahit ako mawalan, wag lang ang mga invite ko. Ano masasabi ko rito sa salitang to? That is next to impossible. Bakit? Imposibleng mangyari yung ganyan, Coach. Bagamat sinagsasabi siya nung tinatawag na feeling of empathy. Pero kung ako tatanungin mo, mathematically wise, at common sense wise, hindi tayo pwedeng mawalan dahil nasa iyo yung asset. Tama? Hindi tayo mawawalan. Kaya doon sa nag-iisip na nawawalan, hindi ka mawawalan, magkakaroon ka. Ganun lang siya kasimple. At kung yung nawala sa atin, napunta ngayon doon sa magnanakaw, konti lang po yun. Konti lang po yun. Kurot lang yun doon sa giging benefits natin sa inaharap. Coach Ogo, Apo. clarification lang po. So, yung message ko, hindi ko po sinasabi na yung capital about 30. Ang gusto sabihin, so para sa kaalaman ng kalahatan, so I'm willing po na i-sacrifice yung ibig sabihin yung mga pag ako po ay nag-sales ng mga token. So sa support po sa community, hindi ko po yun hinahold. Kung gusto ko ibalik. Hindi ko po yung sinasabi ng capital. Ibig sabihin, I'm willing to support the community. Pakilapit lang po, Coach. Hindi namin marinig. Naririnig ba? Kasi maraming nagsasalita eh. Apo, mahina lang po. Sa akin, sige po, tuloy na lang po. Sa akin po kasi mahina. Okay, so ganito po yun. Yung hindi ko sinasabi na ipinagbalik ko na ganun ang kapital ko. Ang ibig kong sabihin po, so willing po tayo mag-support sa community. Kumbaga, binabalik natin doon sa blockchain para nga mag-pump kasi naghahabol tayo. Tapos, isa pa, yung sinasabi ko na ito'y sa kalooban ko. Kung hindi man dito, at of course, hindi mangyari. Ang sa akin lang, di baling ako'y mawalan, wag lang yung mga invite ko. Of course, kung hindi mawalan, mas mabuti. So, ang ano ko lang, ang hirap din po kasi yung masira sa tao. Kaya ako, willing ako mag-sacrifice para sa akin. So, yun po yung ano. I hope na naintindihan niyo po kung ano yung gusto kong sabihin. Okay, yun lang po. Ayan, narinig niyo po yung sinabi ni Coach Ernesto, ha? Yung salitang yun, metaphorical lang yun. Ibig sabihin, pagpapakita ng pagmamalasakit. Hindi pinag-uusapan yung value ng pera. Kasi po talaga, para po sa amin, nakikita nyo naman sa GC kung paano ako magpa-cash out. Isang araw, 37,000. At lahat po na magiging cash out ay nakareport. Ipapakita natin yung mga umiikot na pera, yung tinatawag na ipinang-pump, pinambibili sa tinatawag na blockchain. Ganun po tayo kaganda. At yan naman po, naka-schedule lahat. Sino pa po yung bali sa atin po kasi para sa akin, okay na eh. Kung meron pa, pagbigyan na lang natin yung isa pa magtatanong kasi para makapagtrabaho na tayo.
Isa na lang po katanungan. Last Para na po lang sa po akin, ako. sagot na lahat. Yung dahilan ng pagmi-meeting natin. Para po dun sa Last- 74 na mga nagmamalasakit na attendees. Ito sa akin, no? Sir, again po ako si Judy. Apo, Ako, Sir, pwede kayo ano- magsalita. Kasi po nung una po, 'di ba, meron po kayong ano ba 'to, yung F3. And then sabi niya nga po na pagsamantalahan. And then nagkaroon naman po tong F3HE. Tapos gano'n na naman po nangyari. Sa tingin niyo po, hindi po ba mangyayari ulit to sa bagong coin na ilo-launch or bagong token na ilo-launch next week? Ah, Ano sagutin ko po na po, yung no? assurance po natin noon? Para kasi Ito po, baka sagutin na mangyari natin. No? ulit. Tandaan po natin, walang ginawa ang tao na nakuha sa isang attempt. Ulitin ko, lahat ng na-enjoy nyo ngayon, yung ilaw na ginagamit mo, hindi yan nagawa ng isang bagsak lang. Ang nakagawa niyan, sinasabi si Thomas Alva Edison, yung ilaw. Pero kung nag-aaral ka talaga ng history, hindi siya ang unang dapat bigyan ng patent ng ilaw kasi may nauna sa kanya. Nagkataon siya lang yung nakapag-file ng patent, nakuha niya yan sa mga negro, sa mga black American. Maraming mga ginagawang mga invensyon na hindi naman talaga nakukuha sa isang bagsakan lang. Bakit ko sinasabi yun? Lahat po kasi nagbibigay ng tinatawag na learning experience. At doon po sa tanong nyo, napakatama yun. May problema kami doon sa una. Kaya ngayon muna, infinite aside, ginawa tong crime, nagka-problema uli rito, kaya gagawa umili ng panibago. Ngayon, based on deduction, based on experience, based on knowledge, lahat yun, iko-consider namin saan ba ako nagkamali, saan ko ba itatama. Kaya sa pamamagitan ng mga deduction na yon, maitatama yon. Kasi unang-una, ang problema sa unang token kasama. Doon kagad nagkaroon ng problema. Ang problema sa mga pangalawang token, ang kanyang tinatawag na design ay para sa consumerism. Na ang design niya para tumaas agad yung value. Pero, pag ginawa natin yan, ang design niya talaga, kopyang-kopya kay Bitcoin, mahirap na pong, pabagsakin. Bakit? Kasi, ang sabi nga ni Pres kanina, pag naglagay ka dyan, hindi masyadong tataas yung value. At hindi naman masyadong babagsak. Talagang significant, unti-unti, hindi na magiging mabilis yung tinatawag na up and down. At kailangan mo maglagay ng napakalaking pera para maapektuhan mo to. Yun lang po. Kung may natin presidente natin, pasok po. Salamat po, Coach. Alabang ka na dyan sa labas. Hello po. Magsasalita po ba yung presidente natin? Siya na po bahalang magsara. Kasi po para sa kaalaman ng lahat, nakita na po natin yung pinaka sagot dito sa ginawa natin na Zoom. Press Mart, pasok po kayo at kayo na po mag-close. Sir, talagang medyo hindi ako makapagsalita ng si Ma'am Mates na lang po ang mag-close. Ito si Ma'am Mitz na lang po. Yes po, hello po sa ating lahat. Salamat po sa lahat po ng nakinig. Salamat po sa lahat po ng nakipag-cooperate. Salamat po sa mga message ninyo na positive man, negative man, okay lang po yun. Naunawaan po namin ang inyong mga hinaing. Ang importante po dito ay gumagawa po ng paraan si Pres, si Sir Agosto, lahat po tayo. Ang importante, huwag din po tayong bumitaw. Dahil pag tayo po bumitaw, mas lalo po tayong mawawalan. So, ulit po, bigyan nyo lang po ng 5 to 7 days state press. Ito po ay para sa ating lahat. Salamat po. Apo. Sa pananalita pong yan, maraming salamat.
Kung ano po, maghahingi lang po tayo ng taga-buylin. Nakalimutan nating magtaga-buylin sa ating Panginoon at kahit paano makapagbigay po tayo na magandang pag-iwa-hiwalay sa maiksing panalangin po. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat na nagkasama-sama po kami at sana po yung naging maliwanag sa pan at iyan mo kami sa aming mga ginagawa ngayon patungo sa panibagong pagtitimula ulit. Maraming salamat po Panginoon. Salamat. Over and out po. Maraming salamat po. Okay. Over and Over and out.